Gandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay nasa 15th Sunday in Ordinary Time. Sa mga narinig po nating mga readings for this Sunday, may matibay na connection, no? Sa pagitan po ng first reading at yung ating pong gospel ngayon. At yung ugnayan na yon ay tungkol sa pagtawag. It's about calling or vocation. Si Prophet Amos, isa po siyang shepherd at isang farmer. Siya po ay tinawag ng Diyos upang ipahayag yung salita ng Diyos sa mga tao doon sa mga malalayong lugar. Ito yung mga tao na kailangang makinig sa salita ng Diyos. Pero noon pa man, hindi po nakikita ni Amos yung kanyang sarili sa ganitong role, sa ganitong responsibility ng pagiging propeta. Kumbaga ay komportable na po siya na siya ay nag-aalaga na lamang ng mga tupa bilang pastol at mga puno ng sikomoro bilang magsasaka. And then sa gospel po natin ngayon, mga kapatid, isinugo ni Jesus, pinadala ni Jesus yung 12 alagad niya ng magkapares, dala-dalawa, upang ipahayag yung kanyang salita, lalong higit sa mga nangangailangan na makinig nito. At upang ipatupad yung salitang iyon sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo sa mga taong inaalihan nito at sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Pero bago po yung calling, bago po yung pagtawag na iyon, yung 12 alagad po ay ordinaryong mamamayan. Ordinaryong gumagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw na hanap buhay. Well, actually, 4 po sa kanila. Kung mapapansin niyo po sa profile ng mga alagad, yung 4 po doon ay mga mangingisda sa dagat ng Galilea. At yung isa pa doon ay kumikita ng pera o naghahanap buhay sa pamamagitan po ng pagkokolekta ng buwis para po sa mga Romano. Pero gayon pa, mga kapatid, kung paanong tinawag ng Diyos si Propeta Amos mula sa kanyang ordinaryong gawain, ordinaryong hanap buhay upang mag-preach, upang ipahayag ang salita ng Diyos. Gayon din naman tinawag ni Jesus yung 12 alagad mula sa kanilang iba't ibang trabaho upang sumunod sa Kanya at maging kinatawan, maging representatives ng Panginoon para sa misyon na maabot ang lahat ng mga tao at maiparating ang mabuting balita. Prophet Amos and the 12 had a sense of being called. Sense of being called. Nakaranas sila ng isang tawag na naramdaman nilang kailangan nilang sagutin. At ganyan din po ang masasabi natin. Siguro, sa ibang Bible characters like Mama Mary, yung kanyang tawag po ay unique. Yung tawag po ng Mahal na Birhen ay natatangi. Yung kanyang tawag na maging ina ng anak ng Diyos. Kasi kung titingnan po natin yung background ni Mama Mary, di ba?
Isa po siyang simple, ordinaryong kabataang babae mula sa Nazareth noong panahong iyon. Gayunpaman, tinawag siya ng Diyos at si Mama Mary tumugon. Another example po, no, sa Bible, meron pong isang babae na ang pangalan ay Lydia. Itong si Lydia, mababasa po natin ito sa Acts of the Apostles, sa mga gawa ng mga apostol. Anong trabaho ni Aling Lydia? No? Siya po ay dealer ng purple na tela. Noong panahong iyon, yung telang yon yung pinakamahal na tela noon. And then, nung nandun siya sa Filipos, narinig niya na nagpipreach, nangangaral si San Pablo tungkol sa Ebanghelyo. And then, nadama niya yung tawag sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pablo. So ano naging effect sa kanya? Nung calling niya, paano siya tumugon? Siya po yung naging host. Siya po yung naging benefactor ni Saint Paul, the Apostle, sa kanyang mga misyon. At yung kanyang tahanan naging venue ng pagtitipon ng assembly para sa simbahan po ng Philippians. So you see yung pagkakaiba-iba ng mga pagtugon sa pagtawag, no? And all of these men and women and many more discerned that God was calling them to something. They had a sense of vocation. Yung nga lang po, may pagkakataon na yung salitang bokasyon, vocation, calling, ay na-apply lang po kasi natin limitedly sa mga kagaya namin nagpapare, katulad ni Pablo nagpapare, sa mga nagmamadre, pero hindi lang po ito limited sa mga nagpapare o nagmamadre. Tayo pong lahat ay may vocation. Tayo pong lahat ay may calling. Tayo pong lahat tinatawag ng Diyos o yung iba tinawag ng Diyos. We all have a vocation from God which is rooted in our baptism. Bawat isa sa atin tinawag upang maging presensya ng pag-ibig ng Diyos. Gusto ko sanang bigyan din yun. Ang tawag po natin, yung tawag sa atin ng Diyos, maging presensya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka man pare o madre sa iyong tahanan, sa iyong opisina, sa iyong community, sa iyong mga tropa, ikaw ba ay nagiging presensya ng pag-ibig ng Diyos? Ikaw ba ay nagiging mabuti sa kanila? Ikaw ba ay nagiging responsable? And another thing, bukod sa pagiging presensya ng pag-ibig ng Diyos, upang maging tagasunod ni Jesus, ng ating Panginoon, at maging templo ng Espiritu ng Diyos. Maging presensya ng pag-ibig ng Diyos, maging tagasunod ng Panginoon, maging templo ng Espiritu ng Diyos. Ikaw man ay pari, ikaw man ay madre, ikaw man ay seminarista, single, may asawa, byuda, o anumang estado ng buhay mo, dito po tayo tinatawag. Lahat po tayo ay tinawag.
At ang shared vocation, this shared vocation is one that we each live in a very personal way. Na kung paano natin isinasabuhay yung shared vocation na yun, doon mafo-form, doon mahuhubog ng ating mga personal na kalagayan sa buhay at ng ating unique identity. There's a long-standing saying in the tradition of the church that grace builds on nature. Grace builds on nature. Yung natatanging vocation na binibigay ng Panginoon, yung calling na binibigay ng Panginoon sa atin, ay base sa ating likas na mga kaloob at limitasyon. At isinasaalang-alang yung mga partikular na kalagayan, sitwasyon ng ating pang-araw-araw na buhay. Anong halimbawa? Halimbawa, kung ikaw isang nanay, ang calling mo, alagaan mo na maayos ang iyong anak, pag-aralin sila, turuan ng tama, turuan ng disiplina, turuan magsimba, magdasal. Ganun din sa mga tatay. No, turuan nyo ng disiplina ng iyong mga anak, gabayan sila na maayos, matutong matakot sa Diyos, umiwas sa kasalanan, manampalataya, mangarap sa buhay. Ibig sabihin nyo, magpakananay ka, magpakatatay ka. Hindi yung nanay o tatay ka, pero nag-aasal, binata't dalaga ka. Kasi ang calling mo na, pagiging nanay, pagiging tatay. Ganon din sa mga anak. Lalong higit kung kayo nag-aaral. Mag-focus muna sa pag-aaral. Hindi muna puro mga love life. Hindi yung puro A. Father A, di ba? Hindi puro ganon. So, ibig sabihin, depende yung sa sitwasyon mo, estado mo. So, we have to discern what our personal vocation from the Lord means for me at this time of my life, in this place where I find myself. Kaya maganda na itanong po natin sa ating sarili, ano ang ipinapagawa sa akin ng Panginoon dito at ngayon? Habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, saan ka, o ano, sa pakiramdam mo, sa tingin mo, saan ka dinadala ng Espiritu ng Diyos para makapaglingkod, para tumugon sa tawag ng Diyos sa paglilingkod at sa pagmamahal? Diba? Siguro, yung iba, teka lang, parang gusto kong pumasok ng seminaryo. No? Nakakaramdam ng tawag. Gusto kong magpari din. Sa mga kababaihan, gusto kong pumasok ng kumbento. Gusto kong magmadre. O di kaya naman, ikaw na may kakayanan pagdating sa medical na aspeto o dental, mag-organize kaya tayo ng medical and dental mission. Diba? Calling din yun. O di kaya naman, meron tayong abogado, di ba? Meron tayong tawag din sa mga mission, mga free legal consultation. O ginagawa na po ni Attorney J po yun. O magkaroon ng free legal consultation. It's a calling. No? Saan ako dinadala nitong estado, profesyon,
kakayanan ko at hindi ko kaya. Saan ako dinadala ng Diyos? Para ako'y higit na makapaglingkod at tumugon sa tawag niya. Kaya mga kapatid, gayon pa man, ang Panginoon po hindi tumitigil sa pagtawag sa atin upang maging kanyang mga messengers. Sabi niyo nga, messengers. Yan, maging mensahero, maging tagapagdala ng kanyang balita, mabuting balita. At upang hayaan ang ating buhay na hubugin, na i-form ng kanyang espiritu. At ang tawag, yung bukasyon, yung calling niyon, nananatili sa atin hanggang sa araw na tayo ay umabot na sa takip silim ng ating buhay. So that's why, my dear brothers and sisters, we need to keep praying for the help to respond to our unique vocation at whatever stage in life we find ourselves. We need to pray to be given the strength to take the path that our personal vocation may require us to go down. Patuloy at walang sawa tayong tinatawag ng Panginoon. Kahit pa tayo'y mabagal na sumagot sa kanyang tawag, lagi niya tayong tinatawag. Alam niyo po, ako po hindi dire-diretso po sa aking vocation. 2004, ako'y lumabas ng seminaryo. Pumasok ako ng 2000. Lumabas ako ng 2004. Mabagal din po sumagot. 2004 hanggang 2010, nasa labas po ako. 2010, tsaka lang po bumalik ulit ng seminaryo. Pero yung gap na yon, na 6 years sa labas, nararamdaman ko yung calling na tinatawag akong bumalik. At na-realize po yun noong 2010. Nung nakapasa po ako sa entrance exam ng seminaryo at sa mga evaluation. Kaya nga dito patuloy at walang sawa na tinatawag tayo ng Panginoon. Kahit pa tayo ay mabagal sumagot sa kanyang tawag. Ganong katyaga po ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Patuloy na tumatawag. He is patiently pursuing His great mission of an earth inhabited by people who let the Holy Spirit of God's love shape their lives. Bawat isa sa atin, napakahalaga sa pagsasakatuparan ng pangarap na ito ng Diyos. To the extent that each one of us is trying to respond to the Lord's personal call to us, we are helping others to respond to their call. Yung tawag ng Panginoon ay personal sa bawat isa sa atin, pero hindi po isang pribadong bagay. Personal yet not private. Bakit hindi pribado? Dahil tayo po ay mga miyembro ng bayan ng Diyos. Tayo ay miyembro ng katawan ni Kristo. So kung tayo ay miyembro ng isang katawan ni Kristo, tayo po ay magkakaugnay. Tayo po ay umaasa sa isa't isa. So that's why maunawaan natin kung bakit sa Ebanghelyo hindi lamang sinugo, hindi lamang pinadala ni Jesus yung kanyang mga alagad ng isa-isa. Na sinabi, Pedro, ikaw muna mauna. Susunod San Juan, ikaw naman. Andres, ikaw naman ang susunod. Hindi. Pinadala niya, dala-dalawa.
Sinugo niya ng dalawahan. Bakit? Kailangan nila ang isa't isa kung nais nilang isabuhay ng buo yung kanilang calling, yung kanilang vocation. Kaya mga kapatid, kailangan din natin ang isa't isa. Kailangan natin ang community. Kung gusto nating maging tapat sa personal na tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Muli, babalikan ko yung tanong. Sa pagkakataong ito, ano yung nararamdaman mong pagkilos ng Diyos kung saan ka dinadala upang ikaw ay tumugon sa tawag niya? Amen.